unang araw ng impeachment, grabe ang mga live viewers, ang taas. Million views. Oo, di ba? Pero parang as it drags on, after 14 hearings, bumaba yung interest ng mga tao, no? Oo, parang wala nang gusto Alam mo, manood. bakit pumunta yung nanonood? Kasi yung mga kalaban, kamukha ni Pocahontas. Pocahontas? Oo. Tsaka bago pa man mangyari yung impeachment, yung mga tinatanong or pinag-uusapan sa impeachment, nasagot na yan ni VP Sara dati pa eh. Yeah. Di ba? Yung mga piatos-piatos na yan, yung mga confidential funds. Di ba naalala mo yung interview nyo kay VP Sara Duterte? Sinagot niya lahat dun eh. O parang recycled na, no? Oh, recycle. Actually, excited ang taong bayan ng mga first few hearings kasi syempre, ilang taon na pinaghandaan din to ng Congress eh, 'di ba? Ilang taon nilang pinaghandaan, ilang taon nilang pinopaganda. May timeline nga si VP Sara eh kung kailan siya sinimulang operate eh. Sinimulan siyang i-operate parang 2024 pa lang eh, 2023 actually. 2023. Inano na siya eh, sinimulan na siyang i-operate. Tapos paulit-ulit lang eh yung mga binabanggit nila, Mary Grace Piatos, saan napunta yung pera. Tapos biglang ngayon, unang dalawang hearing, yung nila, yung kanilang testigo doon sa mga taga-NBI, pare-parehas po may kaso, mga bossing. Pinaghandaan pa nila consistent. yan, ha? Pinaghandaan pa nila. Oo. Pero pagdating ng trial, parang hindi sila handa. O kaya actually hindi lang nakikita ko sa comment section, hindi lang dismayado hindi lang dismayado yung mga supporters. Dismayado pati yung mga nag-expect, yung mga gusto nilang kumbinsihin na magnanakaw talaga si VP Sara. Wala eh. Nung ilang araw na hearings, nakikita nila walang pagbabago eh, walang bago, walang mga ebidensya. At ang makulit pa ron, walang bago, di ba? Puro matatanda. Puro lumang tao yung nandun. Puro lumang tao. Si Laila Belima, si Kapunan, akala ko mag-ate. Oo nga, bastos. Kamukha eh. Bastos yung mga senador din eh. Oh, Bakit hindi pa paupuin si Kapaunan? Hindi pa pwedeng nakaupo yung habang nagsasalita. Matagal naman nakaupo nga ay nakatayo talaga eh. Medyo mahirap yun. ginusto niya yung coach eh. Dapat nga walang upuan talaga diyan eh, para talagang ginusto niya yan eh. Wala naman kasi dapat yung impeachment eh. Hindi ba? Dapat nga walang aircon yan. Sayang talaga ang pera ng taong bayan. Pero mantakin ninyo 25 million per day ang ginagastos. Kaya may natin. tanong ako, di ba 25 million? Saan nakukunta yung pera? Saan? Sino yung ginagawa? Sana all. Hindi, ano yung expense? Actually, Ano? dinivide nila yun, yung total budget ng Senate for 1 year. Dinivide nila yun kaya lumalabas 25. So parang per session, per day, 25 million. Di ko alam kung itong budget nila mismo sa hearing, kung may additional na pera aside from yung 25 million per day. Kasi lumabas yun kay Ping Lacson, di ba? Sabi niya na 25 million per day. Kay Gatchalian. Si Cayetano. Kay di ba? Gatchalian. Ay, kay Gatchalian. 25 million per day. So, Iisip ko, saan nakukunta yung 25 million? Kanino? pambayad ng Oo. pambayad ng mga tao, staff, Ano yun? kuryente, tubig, pagkain. Mahal naman Uy, nila. umaapaw pagkain diyan habang mga kababayan natin walang makakain Kaya dyan sa nga eh. Senado. Yeah. Sobra-sobra pagkain. Akala ko, kuya, yung 25 million, nakukunta sa mga buhayang constitution. Kasama na yung lahat. Sa Eh, kanila pero lang. kumita na sila according sa mga according kay Grego Bellica. Sabi ni Grego Bellica doon sa Quadcom, 10 million per congressman daw yan. Ayon to kay hindi to Okay. salita ng Banateros. Ayon ito sa kay Grego Bellica. Yung Quadcom daw, bawat congressman 10 million. 15 hearings yun. Imagine mo 150 million yun kung totoo yan 150 Isa yan, million isa. per congressman, ilan sila doon? So kung sa 10 congressman, ano na yun? 1.5 billion na yun sa 10 hearing. Imagine. Tapos kapag ganado pa, pag may napapatrending na issue sila laban kay Bibi Sara, may additional talent fee pa daw. Yan ang sabi ni... Etong si Basta binanatan mo yung Duterte. Etong si Riton, after nung hearing, lagi siyang may press con. Sa tingin mo, meron din talaga yun. Meron yun. Meron Ako sa tingin May ad meron yan, yun. no? Hindi, sinabi din naman ng 18 Marines eh. Again, hindi to word ng hindi namin statement to Nire-reaction lang natin yung chismis na yung mga Sinabi ng ng 18 Marines, sabi ng 18 Marines at bibigay din daw sila diyan. Hininay naman niya. Pero ayun nga, yung inano lang natin. BMW daw yung kotse niyan eh. Daw. Oo, Daw. daw. Oo, daw. Tsaka hindi ka na rin magtataka dun eh. Yung mga yun, hindi naman nila sisirain yung mga pangalan nila para lang dyan. Kasi alam naman din nila na nasisira sila eh. So kaya nila ginagawa. Kasi may napapakinabangan Parang nila. yung gusto mo sabihin, parang suicide na lang tayo. tsaka papansin Hindi naman nyo- sila mananalo eh. Napansin niyo puro party list. Dati, yun nga, di ba, natanong natin yung dati ng mga congressman dito, ang party list representative daw dati, walang halos kapangyarihan eh. Walang say yan. Kasi hindi yan binoto ng tao ng distrito eh. 'Di ba? Ang binoto is yung kanilang party list mismo. Yung sinasabi yung ngayon daw naging sobrang powerful ng mga party list. Imagine, ginawa pang appropriations sa chairman yung party list ng big 'di ba? Yung Saldico. Ngayon lang daw nangyari yan. Sa Tsaka maraming nagkakaroon ng power ngayon eh. Yung mga addict before nawala na ng power. Mga NPA nawala na ng power. Ngayon sila ang siga sa kalsada. Nasa Malacanang pa yung iba. Itong mga terorista. Nako, matindi ngayon.
Tsaka itong mga party list na to, may mga pondo doon. To ayaw kay kay Toby Tiangco. Meron talaga. Mga pondo, ang lalaki daw. Eh, kauna-unahan daw yan sa kasaysayan nata ng Pilipinas. Kasi parang, halimbawa ikaw, congressman ka ng isang distrito. Mahirap kasi halimbawa, ang distrito mo, majority na ng mga tao doon, Duterte supporter, halimbawa. So kung babanatan mo mga Duterte, medyo mababa trip sa'yo yung mga, yung mga botante mo. Kung party list ka, di ba? Usually, ang ginagawa sa party list, alam ni Banat ba yan? Yung, kasi dati nagkaroon ng party list tumakbo ng party list si Madam Mocha Ano yan? Kailangan mo lang ng isang probinsya, mag-focus ka lang sa isang probinsya, pwede ka nang maging manalong party list Di ba? Banat ba? Yung sistema ng party list. Kaya ngayon, dito sa distrito, mahirap. Pag halimbawa, ma-expose ako na anti-Duterte ako, tapos majority ng constituency ko, Duterte, yari ako. Kaya ngayon, siguro walang kumakagat doon sa pain. Siguro may pera nang nakapain, ayaw nilang kumagat. Kaya ang kakagat yung hindi naman, party list representative, hindi binoboto talaga ng taong bayan. Hindi, alam mo, kakagatin nila ngayon yan. Kasi inaantay nila yung budget Mhm. Pagdating ng 2027, wala na yan. Baklasan na yung mga yan. Naglaga na yan. Naglaga na yan. Kaya hanggang ngayon na lang yan So 2027 na nyo, mag-iiba to ng mga yan. Pero may tanong ako ba, ito ba nag-party list kayo dati? Angkop ba sa, katulad yan nila Redon, angkop ba sa party list na ganyan yung pinagagawa nila? Talagang trabaho ba talaga nila? Anong party list niya? Bicol Saro siya di ba? Hindi natin alam kasi naka-focus siya sa mga Duterte. Hindi naman taga Bicol yung mga Duterte. Hindi ba? Yung dati kalabanat ba yung ang advokasya yata sa mga nanay, single mom, ganun. So dapat naman ganun ang party list Pero wala iba na Pero talaga. kaya gusto, maraming nagsusulong na sana alisin na nga yung party list. Basta, Dapat ano alisin yung na yan. ginagawa nila, nawawala ko na sila yung mga nakaupo Kaya ngayon, yung ginagawa nila ngayon, sila Koke. Ang frontliner nila yan Kasi wala namang mawawala sa kanila Pero okay ng ilong ni Cookie, no? Dito. Hindi, tsaka dagdag pasahod natin yan Yung party list na yan, di ba? So tayo pa rin Maganda sana yung niyan. Maganda sana yung kung matutupad lang yung mandato. Kasi ang nire-represent ng party list yung mga marginalized sector Kung nare-represent talaga yung marginalized sector. Daming mga party list kung ano-ano patawan na yung mga pangalan di ba? Kung ano-ano na yung mga naiisip pero hindi ko alam bakit pinapayagan ng COMELEC. Meron pa isang iwi. Ngiwi party list ganun. Iba. Yung giwi. Ngiwi pa. Party list. Tabingi Pati yung pati utak tabingi Nakilig Nakilig tayo ka. Ano na. Oo. Kakakuha na lang pag Bumalik tayo dun sa Bumalik tayo dun sa impeachment. Ano mga observations ninyo? Itong nakaraan kasi natapos na yung article yung article na rebellion, citing to sedition pala, tapos yung rape threats. Itong ngayon, yung unang article itong tinatakil ngayon. Yung anong yan, article ko Choli, patungkol dito sa confidential funds. Anong masasabi niyo, mga observation niyo, mga Ako, ang unang-una ko nagugulol ako. Ang unang-una ko na-observahan ko. nabulol pa. Kaya nga nakapanhanan Sila na ko lahat Ako, ang una kong na-observahan. Ang hirap pala mag-bigkas ng na-observahan. Nahirapan ako. Observe. Hindi, ang una kong na-observahan, si kapunan talaga Kasi kung lima, Bakit? ako na lang mag-ate Tapos akala ko kamag-anak nila si Luis, pero magkakamukha sila tatlo Tapos lahat sila pare-pare sa ako ugali Sama na ugali. Hindi ba kilala yan? Sino yan? Si Doris yan. Singer yan. Sino? Elton. Elton John. What I gonna do to make you love me? Diba? Pero ito nga, yung napansin ko lang talaga, literally, yung diyan sa hearing. Parang kampon ng kadiliman at saka kampon ng ng kabutihan. Makita mo yung kampo ni VP Sara, ang babait, ang gagalang, kahit Ang babata. ang babata. Ito naman, ewan ko parang may age may yata dito, age limit Requirements yata, requirement. yun Mga mukhang maligno Sabi nga ng mga netizen, Agnas versus Angas. Okay naman. Ay. Netizen na nagsabi dyan na. Netizen. Hindi, tsaka, Curious ako sa may mga driver din kaya ito. yun nga Driver. Wala kayo camera. Doon nga ako papasok kasi hindi na tama yung sinasabi niya dilima kasi si Madam Attorney Kapunan. Parang tanong na kumain ka na ba? Uminom ka na ba ng tubig? Hindi, baka lang siya, mabait ang talaga siya. Kanina ako sila kapunan, may kaso rin raw na kinakaharap noon. Yun na nga. Hindi parang tapos yung kaso niyan Actually, hindi lang yung kaso. Galit siya sa korap, pero pinagtatanggol niya korap. Kaya nga. Kasi abogado yan ni Napoles. Mm. Di ba? Si Napoles convicted yun na na pinap, di ba? Mm. So Anong kaso niya? Anong kaso? ni Napoles, corruption. Kasi Illegal si Kapunan. illegal possession of ugly face. Ikaw nagsabi, malinaw yung pagkakasabi mo. Pero ayun nga, ano pa mga observation niyo? JK Yun, Bara? yung
inside plan nila. Parang ano kasi, palagi nila sinasabi na may pasabog silang matindi, tapos nauuwi lang sa kangkungan yung mga witness. Parang ano na lang, parang pinamumukha nila sa tao na wala talagang kwenta yung mga inilalabas nila. Walang ebidensya, no? Walang ebidensya, walang matibay na ebidensya. Parang kulang na lang sabihin nila na talagang walang kwenta tong impeachment na to. Ginagawa lang namin to dahil sa kagustuhan ng amo namin. Ayun. At napapansin din natin, parang wala na silang gana eh. Sila mismo wala na rin gana. At alam na rin nila siguro na talagang hindi nila mai-impeach si Bibi Sara Duterte. Kasi sa takbo ng impeachment ngayon, sa takbo ng trial, wala silang mapatunayan araw-araw, 13 days na kahit isa na ibinibintang nila, hindi nila mapatunayan. 40 na yata, di ba? Pang 13 13 kahapon. Nasa 13 na. Sa susunod, 14. No? Baka kaya walang gana, hindi pa nakukuha yung pangako sa kanila. Baka. Paano gaganahan? Baka. Nawakuha ka na, gusto mo kanta pa rin. Yun, no? Kasi supposedly, yun nga, katulad ng sinasabi ko, ako excited din ako malaman kung ano ba yung hawak nitong prosecution against VP Sara. But 12 days after, napakahaba na ng 12 araw. Usually, unang araw, para sa boxing, first round, nagsusukatan di ba? Yes. Pero pagdating ng second round, third round, ano na yan, bakbakan na talaga yan. So imagine mo, kung baga sa boxing, last round na to, 12th round, wala pa rin Parang wala pa yung rin nangyari. boxing ni Pacquiao no, tsaka ni Mayweather, nagpuyat ako no. So, nangyari, parang Ganun, sukatan ng sukatan. nagsayawan lang yung dalawa. Oo. So, ayun nga ang natin, yun ang problema natin dito. Even tayo, gusto rin nating malaman. Gusto nga natin, di ba? Sabi nga natin, sige na. Wag na, tapusin na yung Committee on Justice na yan, yung hearing dyan. Dali na natin sa impeachment court. Tapos sila rin, ilang taon nilang impeachment court. Pagdating ng impeachment court, wala. Lahat ng mga isinasalang nila ng mga taga-gobyerno na ginagawa nilang witness, puro incompetent, mga bonadero. Tsaka para silang aligaga lagi, no? Hindi nyo ba napapansin? Dumaan yung Friday, Saturday, Sunday. Pagdating ng Monday, ang gulo-gulo na naman nila. Hindi mo sila nagre-review pag sa mga patay na araw na yan. Actually, galing na galing nga sila yung isang political analyst na abogado. Galing na galing daw siya kay Kapunan. Hindi ba si Kapunan unang salpo pa lang gusto na mag-recess. Ang tagal na walang hearing, pagpasok biglang recess. Gusto mo po? Analyst? Oo, sa kanya kung anong mga qualifications, credentials meron mga yan para matawag ng mga analyst. Tsaka wala pa ring wala pa ring matinding diin tong mga witness sa ng mga anti-Duterte kay VP Sara. Mauubos na lang ata ni Luis Tro lahat ng kulay ng prutas kada hearing parang wala pa ring buga Tsaka Maganda ng mga damit nila, parang fashion show, no? Oo. may kormang saging, may rambutan. Yung kahapon na Sodya, parang sa tingin ko parang puyat na sa lagubang. Ginto. Pero Ginto sa totoo lang, aksaya talaga to sa pera ng taong bayan. Imagine niyo mga bossing, no, di ba? Imbis na nasa Congress sila, gumagawa sila ng mga batas. Si Asidre, natutulog. Si Asidre, natutulog doon. Kasi nakaganon, tulog sa Nakakahiya, no? hearing. Oo, nakakahiya. Kamukha mo yun, Even the senators, Ano di ba? ba mo- Sabi ni Senator Amy, 2 patas pa lang napapasa nila. Dahil siguro dito sa impeachment na to, di ba? Ano man yan, parang constitutional process man yan. Oo. Okay man yun. Kaya lang, ito nga kasi ang problema. Yung kay VP Sara, alam naman natin, politika lang. Di ba? Hindi Pero kaya ako na-observe, dito na-expose to. Aminin nyo o hindi, mga loyalista at mga pinklawan. Pero alam nyo yung totoo, ang talino ni Robin. Napansin nyo ba yan? Oo. Grabe yung mga tanong niya, no? Pasok. Kasi iba yung bookish, yung iba yung aral ka, iba yung experience. Yes. Pasok na pasok. Alam mo yung kay Robin, hindi mo siya pwedeng maloko kasi sa ground na-experience niya. Hindi katulad nung kay Tito Soto 29 years, walang kinatandaan. Yes. Wala, di ba kita mo soplak siya ni Cheese? Oh. Nag-grand standing sila Alam mo, kaya nag-number 1 si Robin Padilla sa survey. Kahit nag-number 1 na nakaraan niya ng eleksyon, nasa survey ngayon ng senatorial, nag-number 1 yan. Kasi nakaka-connect yung tao sa kanya. Grassroots. Sa lahat ng nagtatanong dyan, ang natatandaan na tanong, kay Robin lang. Yes. Oo. Yung hindi lang tanong ng ibang mga senador, mga banatero, si Tulpo, puro kabalbalan yung mga tanong Hindi yung tinatanong sa impeachment trial. Yeah. Pang session yun ng Homeowners Association ng mga tanong na yun, at mga suggestion. Naririnig ko yun sa meeting ng ng homeowners, yung mga ganun. Dapat gumaya na lang sila kay Lito Lapid. Doon niya magsasalita. Manahimik na lang sila kung ano Pasukan ko sila lang si, sabihin. balikan ko lang si Robin, yung sinabi mo na experience niya ka, coach. Kasi maliit pa lang ako, nakulong ko na yung sa Abu Sayyaf pa lang. Sa NPA, pinasok niya. Nakulong yan, nawuluwan yan, ilang beses, di ba? So, sanay na si Robin sa buhay mahirap. Lahat ng yung lingwahe na gamit Yes. niya Connect lahat talaga ng, sa masa. lahat ng kasamaan na sa mundo, naranasan niya na yun. So, alam niya yung nangyayari sa reality. Kasi tanungin mo tao, natatandaan mo yung tanong ni Bam Aquino? Wala, hindi nila magets. Yung tanong ni Risa Ontiveros. Ako, wala, naalala ko hindi nila tanong ko magets. ni Risa. Ano?
Ano raw sakit ni Mary Grace Llanos? Bakit na bumili ng gamot? Eh, tanongin niya yung doktor. Wala naman doktor doon. Di ba nagtatanong siya kung di ba naman sila mga lokal-lokal? Tsaka hindi lang si Robin ha, yung defense team, talagang salang-sala makikita mo talagang mapapabilib ka bawat buka ng bibig nila na akala mo masisindak kasi sinisindak sila nila kapunan ng prosecution pero pag nagsalita mapapanga ka ganyan Oo. kasi magagaling talaga salang-sala Napansin nyo, mga bossing, yung yung tawag dito yung prosecution. No? Napansin nyo yung mga congressman. Nung nakaraang mga impeachment, mayroon man ako mga napanood ng mga impeachment proceedings. Yung nagpipresent talaga, yung nagpipresent ng ebidensya, yung mga congressman mismo. Kasi sila nag-hearing sa Committee on on Good Government ni Chua. Committee on Justice, puro congressman yun. So alam nila yung kaso, sila nagbuo ng kaso Pero pagdating sa mismong hearing, sa impeachment, inasa nila sa mga private prosecutor, inasa kay Likutan, inasa kay Kapunan. Bakit? Hindi ba kayo magagaling? Akala ko ba magaling si De Lima, abogado yan. Akala ko magaling si Jokno, abogado yan. Eh, mukhang magaling na sila mag-speech, Pero pagdating sa litigation, mukhang mahina sila. Huwag mo nang isama si Chua, Yun, kasi hindi pwede yun. Yung take 3 sa bar, hindi kasali yun. Oo. Kapag kung ikaw naman siguro, 3 beses ka na nag-exam, maaawa na lang sa'yo yung proctor. Baka ipapasa ka na lang. Oy, magaling si De Lima ha. Si De Lima. Saan? Hindi mo napanood? Saan? yung sayaw Hira. yung sayaw O yung kanta. Magaling hindi, ang dami rin abogado sa kanila. Katulad yan si Terry Ridon. Bakit si Terry Ridon, imbis na kung magaling ka Harvard daw talaga, yan Harvard yan. baka Harvard dyan sa Quezon City. May Harvard, Harvard dyan, kapag maraming beer mukha. house dyan Oo. Kapal na mukha. kaya Harvard pala yun Oo, maraming nakuha kaya pala magandang aerodynamics Pero meron na parang in-expose na nila yung Harvard niya kasi pinagyabang niya na yan noon. In-expose yata nila sa Surgado Sasot yung Harvard niya Parang ano lang yun, parang 2 araw lang yata na pumasok lang yata siya doon Sinabi niya na Gawang rector rin? Parang ganoon Wala. Ang kulit na mukha Hindi naman nila, yata no? yung kurso Alam mo Di yung ba? mukha na kuya na. Tingnan mo, salita siya ng salita. Saan sila magaling? Sa pagpropaganda lang. Kasi kung magaling talaga yung, yung si Ridon na pogi na yan, sana siya yung nandoon. Okay yan. Yung ginagawa ni Kapunan, sana sila gumagawa. Mas Hindi sila nakatanong pa yung gumagawa. mukha na rin, no? Naka-top down top down ba BMW nito top down Ewan natin. top down walang salamin Hindi ko alam walang salamin yung Wala, lugi. Pag wala salamin yung sasakyan niyan, Oo. sakop lahat yan. Hindi Oy, nakaturbo yan. Hindi, naka-aerodynamics, maganda aerodynamics. Eh, sabi nga nila, pag huminga daw to, humigop, ubus yung hangin sa Senado sa laki ng Hindi, pero ang tanong ko dyan, vacuum abot nga ba yung BMW, yung apakan doon, yung pedal? O naglalagay pa siya unan? May extension yun, kahoy pa yan. Pero yun nga, katulad nga ng sinasabi natin, yung prosecution panel, ina-expect sana natin sila kasi sila yung mga congressman, dapat sila mga abogado man sila. Buti si Luistro kahit paano. Nagpresenta siya ng testigo. Si Chua kahit paano nag-interview ng testigo. Kasi yung nilagay ni Chua doon, yung mga taga-land bank Mantakin mo, ilang taon, Mary Grace Piatos, kung ano-ano pagdating doon, tatanungin mo lang yung testigo. Anong pangalan mo? Saan ka nag-aral? Yun nga Ilang taong ka na sa serbisyo? Kaya nga. Anong ginagawa mo sa trabaho? Para siya nag-i-interview na mag-apply sa Kaya trabaho, nga. di ba? Ano na lang nila i-rate na, no? Ano nalalaman mo, di ba? Kung ako yun, ano nalalaman mo, sabi mo ngayon? Gaganunin ko Doon pa lang, pahiyang-pahiya na sila nung inilagay nila yung taga-land bank. Hmm. In-expect natin, sasabihin ng mga taga-land bank doon na mayroong kakaiba doon sa mga withdrawals nila BP Sara. Lumalabas na ang pinag-uusapan lang pala yung 2 testigo na yun, unusual, ano ba yun? Yung unnecessary, irregular. Yun lang yung pag-uusapan, mantakin mo. Ilang milyon. Tapos eto napunta na tayo rito sa, ngayon, yung bagong, yung taga-COA. Yung taga-COA. Napansin ko lang yung consistent to yung kanilang mga, yung kanilang mga testigo. Mula mo dun sa taga-NBI, pagkatapos nilang gawin yung trabaho nila para kay BP Sara, either ma-promote sila or nalilipat sila sa ibang posisyon. Kasi katulad dito, itong ngayon, si Wamil, Attorney Wamil, dati siyang taga-Igpao, ngayon hindi na siya taga-Igpao. May bago na siyang posisyon, parang sa Pasay, COA Pasay na yata siya. So hindi natin alam kung promotion ba yan or what. Pero ganun ang laging nangyayari pagkatapos nilang trabaho, bigla silang nililipat. May tanong ako. Anong naamoy mo dyan? Ay, Kanino? Kay Wami. sungit, no? Semi. Ang sungit, no? Naamoy ko yan eh. Semi pa pero yung salamin niya, Ano yung mga mo? Ano yung mga senyales na nakita mo? Hindi, obvious naman. pagkalon niya? Oo. Ayan yung mga At pagkano saka na yung yung attitude na feeling magaling. Yung sumasagot, no? Inuunahan niya kasi yung nagtatanong sa kanya. Kinukonclude niya na, o ina-assume niya na ito yung susunod na itatanong sa kanya.
So kaya siya, tingnan nyo, pag tinanong siya hindi sumasagot ng diretso, inuunahan niya. Tsaka lagi niya pinapaulit, Banat Bay. Oo. Paulit ng tanong. Strategy yun eh. Oo. Para mag-isip. Pag-isip. Oo Pero nga. alam na niya yung yung mga tanong. Una pa yung kumakaano yung maklamit ano ko. Oh, di ba? Kumakaano. Ay, may payo ako sa iyo, Robin. Kumano Ingat yung kasi ka. kumakaano sa... Ang lagkit ng ano eh. Oh, tsaka pag ano, no, pag babae nagtatanong sa kanya, Senator Amy nagagalit siya eh. Kaya, Pag lalaki, okay lang eh. kaya. Agad siya, no? Tsaka, Ayun o. tsaka ano siya, Kapag Ma'am Amy o. Di ko na Kapag ano yan, ugali niya eh. Oo. Pero Pag kay Robin, Kapag Robin nakasunod mo ka. lumulunok pa. Ulit. Ayo, kaya pala inaaway si Amy Mark. Ay. Alam mo. Babae kasi, babae kasi. Oh, pero anong napansin nyo? Ano yung mga nakita ninyong yung ginagawa ng prosecution at saka ito, ano yung mga nakita nyong kakaiba? Yun, isang kakaiba dyan yung si ano, lalo to si Kapunan. Unan. O kasi ano siya, may mga banat, bumabanat siya sa mga judges. Di ba bawal yun? May mga banat siya minsan eh. May mga Siyang punchline, parang mga pinopoint pakul. siya. Oo, ganun. Oh, papatawa, di naman nakakatawa, nakakatakot siya eh. Kumanta siya. Hindi siya mukhang komedyante, mukha siyang mukha Mas siyang naman naman patawa eh. Hindi. Oo. Dito natin nasusukat yung mga senator na sabihin na nating mga kadikit ng mga Duterte. Sabihin na natin ganun. Mahaba yung pasensya nila. Mga bastos yung mga bastos tong Ewan ko rin sa mga senador natin ngayon ha, parang ang babait masyado ng senador natin ngayon, panahon nila Miriam. Kapag tanong ang Senator Jazz, kailangan sasagot ka kung ano yung tinanong, hindi yung paikot-ikot. Kung hindi na pwede sa senador, wala lang si Marcoleta kasi Ay, Jinggoy. oo, napakaswerte ninyo. Si Jinggoy, alam natin Alam kasi yan. na si Jinggoy kasi Marcoleta. Kasi yung bato. Kakahiyan yan. ano rin yan? Si Jinggoy, suplada rin. Ay, suplado. Uy! Suplado. Suplado. Di ba? Dati, Oo, ganun suplado. suplado. Grabe magtanong yon. Pero kasi medyo mayabang tong Si Wamil? witness na to, si Wamos. Ay, Ano? Wamil. Di ba? Ramil. Wamil. Ramil Madriaga. Katono nga ni Ramil Madriaga eh. Sobrang alam mo yung parang ansungit. O, Alam ko na kung bakit. bakit? Ayun kita ko si sister. Wait lang, pakibalik nga ulit dun sa kanina. Yung may mga nasa likod. Nandun si Wala na, sister eh. i-rewind mo ka. Oo. Kitang-kita si sister or Peggy. Tsaka halatang halata na scripted eh. Kasi pag nagtatanong yung mga nasa prosecution team, ang bilis ng sumagot. Pero kapag ang nagtatanong, yung mga alam natin na may lining kay BP Sara Duterte, ang tagal niya sumagot. Kaya ginagamit niya ngayon yung can you repeat na question. Tama si Boss Bay, strategy yun. Habang inuulit yung tanong ng nagtatanong Actually, sa kanya. may nagreklamo na senador. Oo, doon. Sabi ng nag-iisip. senador, di ba? Si JBRC to. May sinabi si JB, tapos ang haba ng tanong ni JBRC to kasi pag nagtatanong commander yung oras eh. Tapos pag sasagot na siya, hinto. Pinaulit niya yung tanong. Ang haba nung tanong. Naubos yung Oo, napansin ko nga yun. naubos yung Kuya, oras. yung tanong nila, so na mahaba. Ang ganda sana nun. eh. Ang ganda sana nun. Mamaya, ano natin yun. I-play natin yun para Pero- mahimay natin. Maganda yung tanong ni JB Ejercito nahulog siya dun eh. Kasi Mm-hmm. wala siyang nakita na ebidensya na si BP Sara nga ay nakinabang ng direkta doon sa pondo ng OVP. Mm. Diba? Yun nga, mabalik muna tayo rito kay Wamil. O, di ba? Naintindihan naman natin, Master Judea, na si Wamil is scripted yung sa prosecution. Pero pagka yung cross-examination na, ayun na, Wala na. doon na siya yung kasinungalingan na si VP Sara lang ang merong confidential funds. Inulit-ulit ang galing ni ni Attorney Powa. Yan tingin na yan, oh. Yan tingin na yan, oh. Oo. Simulan natin siguro doon. Merong merong video yan eh. Yung kay Attorney Powa doon natin simulan yung cross-examination. Oh, natin, i-play natin para marinig. 2014. You see that? Yes. Naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Alala nyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I ano- assumed in ICFAO in Since- 2014. Since you assume in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Alala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assume siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document entitled... may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for
fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po, nasa ikaw na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. Thank you, Mr. Witness. So tama po bang pagkakaintindi ko na para sa cash advance at any one time, ang maximum na pwede mo lang ma-cash advance ay yung requirements mo para sa 3 buwan ng confidential operations. Tama Based po ba? on this provision po, yes. Tama po. At 3 buwan po is equivalent to 1/4 of a year. Tama po ba? Yes po. Okay. Now, base po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AON. Thank you for confirming that, Mr. Witness. Ang galing ni ni Attorney Poa, walang kodigo, no? Talagang direkta. Kasi ang dami, sunod-sunod talaga yung mainstream media doon sa nung lumabas yung VP Sara, ang tanging Vice President na mayroong confidential funds. Meron pala yung si Vice President Binay, meron. 8 million. Oo. Pero nakita nyo nung tinanong ni Poa yon, ilang beses niyang pinaamin muna eh. Sigurado ka ba? Si VP Sara lang. Si VP Sara lang. Kailan ka pumunta? Naging ICFAO. September. Pinakita sa kanya. Ito, December. Nandito ka na noon. December, meron si Binay. 8 milyon o 6 na milyon? Ang tanong niya, nag-liquidate ba? Na-liquidate ba? Yun ang tanong niya. So parang anong ibig sabihin nun? Anong dating sa inyo nun na-liquidate ba? Pag hindi ni-liquidate, hindi mo nahanapin? Ganun ba yun? Kasi dapat... Inuunahan lang niya. Ayun yung sinasabi ko na lagi niyang inuunahan. Kung para saan ba itong tanong na to, trap ba ito sa akin? So uunahan ko na. Defensive siya eh. Ganyan ang mga bayot minsan eh, di ba? Defensive. So, naging defensive siya. Sinasabi niya na na-liquidate ba? Kaya lang, hindi niya naisip na siya yung nandun. So siya dapat tinatanong doon. O kung na-liquidate o hindi na-liquidate. Pero, observe niyo yan. Yan yung unang araw. The second day, meron na siyang lusot. May lusot na siya. Na sinabi niya na hindi naman daw sa kanila, sa opisina nila. Hindi nga daw. Noong una, hindi niya masagot eh. Pangalawa, meron na siya. Halatang tinuruan na. So, parang hindi daw dumaan sa kanila. Yun yung pangalawa yung tanong na ni Senator Amy. Actually, yun nung sinabi nga niya yun na nag-liquidate ba. Kaya nga kung babalik, kung titingnan mo yung sagot niya na nag-liquidate ba. So parang si Binay hindi nag-liquidate. Hindi hinanap yung pera. Si Inday nag-liquidate pero hinahanap yung pera. Pero alam mo, ano ko lang, medyo nakukulangan talaga ako sa pasensya na, magpapanelo ako dito Nakukulangan ako kay, ng konti sa defense. Actually, kasi dapat, diniretso niya na yun. Ang tinatanong ko, kung merong confidential fund ba na iba. Hindi ko tinatanong kung na-liquidate mo ba. Dapat diretso yung tanong para ma-prove. Kasi alam ko yung pinupuntahan ni attorney, na pinupuntahan niya, hindi niya alam yung mga nangyayari sa loob ng COA. Yun yung parang pinupunto niya. Sana idiniin niya doon. Binitawan kagad niya nung medyo parang inaalagaan, parang mabait masyado ba? Masyado mabait yung defense. Yung sa kabila sobrang hudas di ba? Masyadong bastos. Bastos. Totoo, bastos naman talaga To the point nga na uulit-ulitin nila yung hindi ko nakikita. Yung hindi nakikita, dilim. Pag hindi na-gets ng tao, uulitin pa. Paulit-ulit. Yun yung propaganda. Dito sa kabila, ina-assume nila na naintindihan kagad ng tao yung punto. Kaya nga alam niyo yung kay Robin. Yung kay Robin, di ba, na parang sa kabilang panig, parang ang tanga-tanga daw ni Robin doon sa tanong niya. Pero hindi lang kasi nadiin ni Robin na yung importante yung confidential which is mas nadiin pa nga ni Lacson. Di ba, nadiin ni Lacson na wala kang intelligence clearance. Clearance, wala kang ganyan. So,
Kasi ina-assume siguro ni Robin na naintindihan na ng tao bakit tinatanong yung tungkol sa bundok, tinatanong kung saan ka nakatira, nakapunta ka na ba. Ang ina-assume ng mga pink at saka mga dilaw, parang masyado naman Connected, Oo, no? Hindi connected yung tanong. Oo, pero hindi nila naintindihan na malalim yung tanong ni Robin at sinasabing wala kang kakayanan o kaalaman pagdating sa insurgents. So yun Kasi yung hindi ka exposed eh. yun yung sana idiin nung mga katulad nung abogado. Trabaho ng abogado yun eh. Oo. Pero yung abogado ngayon, yung bago, Yung bata. yung babae, Oo. ako, delikado sila doon. Mukhang yun ang hinahanap mo. Hindi, palagay ko medyo na-intimidate din si na-intimidate si Kapunan eh. Oo. Pero dito tayo muna sa confidential funds. Oo. Lagi nilang sinasabi, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Ang sabi nila, si Inday Sara daw, si Mary Grace Piatos. Ang tawag nga nila kay Inday Sara, Mary Grace Piatos. Mamukat-mukat mo na lumabas kung magkano yung pera nakuha ni Mary Grace Piatos. 70,000 daw. Maria. Yeah. Hindi ba? 70,000? Oo. Yan yung sinabi ni Jay Sonsa. Mas malaki pa yung tip ni Rafi. Oo ha. O si Jay Sonsa. Oo, si Ito naman yun, lumabas naman sa social media, 250 to 300, di ba? Yung babae mismo nagsabi. Mas malaki pa ang kinita niya sa pelikula eh. Oo, di ba? Ay, oo. Oo. Kesa dun sa pero ano bang importansya nitong confidential funds? Kasi ang question nila, bakit ang DepEd merong confidential funds? Bakit ba kailangan ng DepEd ng confidential funds? Sinong gusto sumagot? Pero mali yung, para sa akin mali yung pinapatunayan nila. Ang article ng impeachment, binulsa ba yung confidential Oo. funds? Ninakaw ba? Ang kaya nga nabobor na yung tao mo. Kasi supposedly may pasabog. May dahilan kang ikikwento. Nabulsa ba? Papaano nabulsa? Hindi eh. Inuulit lang nila yung ginawa nila sa Committee on Justice sa Kamara. Which is, merong confidential funds. No one is arguing against it. Wala namang nagsasabing, walang confidential funds eh. So, yun lang ang pinuprove nila. May confidential fund. Ano ngayon? Oh, meron naman talaga. Pero para sa akin naman hindi na question dito. Although napaamin or nasilat dito si Wamil na hindi lang si BP Sara. Pero para sa akin, hindi na importante kung sino mayroon. Ang tanong na lang dito, yung mga naunang presidente ba, naging deputy secretary, naging vice chairman ba sila ng NTF-ELCAC para kailanganin nila ng confidential funds? Kasi si BP Sara, naging deputy secretary. Alam naman natin na dyan sa mga eskwelahan, dyan nagsisimula ang rekrutan. At kung si BP Sara ang may hawak ng DepEd na yan, kahit pa paano, meron tayong nakita may achievement. Walang mga na-recruit na estudyante, walang mga estudyante na dinadala sa bundok katulad ng ginawa nila yung dating congressman. So, nanahimik yung eskwelahan. So ngayon, ang problema natin, baka mamaya, dahil iba na nga yun nandyan, so hindi naman sa wala tayong tiwala sa nandyan, pero parang mas focus kasi si BP Sara dun sa ginawa niya yon kasi alam niya na yun Alam niya na yung kung paano i-execute kasi ginawa nila yan sa Davao kasama ng pamilya nila. Paliwanag natin, bakit kailangan ng Department of Education ng confidential funds para labanan itong insurhensya? Hindi naman yun ang mandato nila. Ang mandato nila is education. Yun ang sinasabi nila na hindi na sinasabi ni COA na yung confidential funds parang depende sa mandato ng opisina. Na parang sinasabi nila na illegal na magkaroon ng confidential funds yung isang departamento. Nakalagay naman yun sa batas na ang NGA, National Government Agency, pwedeng magkaroon ng confidential funds. Ngayon, anong importansya na mayroong confidential funds yung DepEd? Sa mga bundok, hindi naman porket bundok, mga malalayong mga lugar, walang eskwelahan. May eskwelahan dyan. Yun nga ang target ng mga komunista. Ang target ng mga NPA, yung mga lumad, yung mga walang TV, yung mga nasa mga liblib na lugar, may mga eskwelahan man dyan. At yung mga maliliit na mga eskwelahan dyan, yung mga sityo-sityo, may mga under yan ng DepEd. Yes. Ngayon doon nagre-recruit etong mga NPA na ito, pupunta sila doon, dodoktrina sila, tapos papasukan nila ng ibang curriculum yung eskwelahan. Yun yung iniwasan ng DepEd. Kaya importante na ang DepEd merong confidential funds para mapigilan yung recruitment ng komunista sa mga liblib na eskwelahan. At kung makapapansin natin, si BP Sara, sinasabi nga nila, lagi nasa bundok, umakyat sa bundok, di ba? Yun ang ginagawa niya pinupunta niya yung mga school. Pero noong panahon ni BP Sara, pinupunto natin, walang mga katutubo na nakukuha itong mga may lining diyan sa mga kaliwang grupo. So ibig sabihin, nanahimik, naging mapanatag yung mga eskwelahan, lalo-lalo na yung mga hindi naaabot. Tsaka eto yung mga taga-bundok, yung mga rebelde na yan, galit na galit yan sa mga Duterte kasi
yung kalsada, yung mga bundok na walang kalsada, nilagyan ng kalsada. Farm to market. From to market road. So, ngayon, nabubulabog ngayon sila. Doon, pag nalagyan na kasi ng kalsada yan, magkakaroon na ng mga bahay dyan, magkakaroon ng komunidad, Sibilisasyon, oo. magkakaroon na ng mga pulis, mga headquarters ng police and all that. So, mapupush sila sila makapasok, mapupus. Hindi sila makakapasok. Ganon. Oo, yun nga. Merong actually, Jay, may dagdag ka. Ang masaklap pa diyan, yung confidential ba ni VP Sara laban sa mga makakaliwa, sa mga NPA. Tapos yung confidential ba ni Marcos, pang pondo sa mga Sa NPA. racket. Sa racket. Takin mo, 17 billion sa Saka racket. ito ba yung sabi nga nila, yung kay Ma'am Sara, bumili ng gamot. Yung kay Bongbong Marcos, ginamit Sige. Sa racket. Ito racket. Gamot din naman yun ah. Hindi, dapat kinote na lang yung sinabi ng tao na nagsabi. Attorney Rowena Guanzon nagsabi niyan, para hindi ka makasuhan. Sabi nga ni Rowena Guanzon, si Sara, ginamit ng pera, Pambili na. pabili ng gamot. Anong gamot? Nakakagamot na Nakakamot sakit. ng sakit ng mga sugat, gano'n. Ganon. Yung kay Bongbong, Sino? basta yung isa. Ayoko makasuhan, nakakasuhan na naman ako eh. Hindi, tsaka isa pang dahilan dyan kung ba't gigil na gigil sila sa kay Mary Grace Piatos. Kasi gusto lang nilang malaman kung sino talaga yun eh. At dadalihin talaga nila. Kasi yun yung nagturo sa mga kasamahan nila eh. Yun yung nagbunyag sa mga, sino ba naman ikaw, isipin mo gusto nilang malaman, ipapasumpi na nga daw nila. Gusto nilang malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Ikaw ba, pag yung tropa mo, sinumbong mo dun sa asawa? Sasabihin mo ba sa asawa mo na ako ang turo mo na nagsabi Di ba sasabihin mo, wag mo ko ituro na ako yung nagsabi Yan, Oh, parang si parang Robin. ganun din yun. Ikaw ba, Robin. ituturo mo ba, ipapahamak mo ba yung sarili mo at bibigay mo yung totoong pangalan mo na ikaw yung mapapahamak? Ganun lang kasimple yun. Gumagamit ka ba ng alias? Experience yun. Meron pala akong dapat ang Alias nilagay ni pa. gusto ko sanang sabihin i-suggest kay VP Sara pag naglagay siya. Cheetos Miranda. Oy, pwede maganda yan pero confidential funds. Meron actually si Senator Robin Padilla, ang ganda ng mga tanong niya kasi kanina pinag-uusapan natin yung mga tanong ni Robin Padilla. Dito kay kay Wamil, i-play natin yan para meron kayong guide kung ano yung pinag-uusapan natin. Ano pong definisyon niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? classified po, Your Honor. Sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? Classified po, Your Honor. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po, for the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack sa bansa natin. Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan. Hindi ko po maalala lahat. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Nakaikot na po kayo sa mga bundok? Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar, katulad ng gamot, katulad po ng pagkain? Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa niyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung konklusyon ba po yun? Final? Hindi po kasi we require... So hindi po final. Based Boss, on the AOM konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Dapat Ganun magtanong ang senador, yung Oo. agresibo. Kasi itong witness na ito, mahilig magdahilan Pag tinanong mo, iba sinasagot. Tapos pag tinanong mo ulit, papaulit-ulit yung Kaya tanong. nga, alam mo, sa totoo lang, naawa ko doon sa asawa nung Nung- sino man yung asawa nung Wami. Anong Babae man Wami? o lalaki, kasi, pag tinanong ka, saan ka galing? Kasama ko katrabaho ko. O, ganun ang sagot. Ligoy, O, di ba? Saan ka galing? May meeting kami. O, Kilala ako. di ba? Saan ka galing? Kumain lang kami. Ganun ang sagot, hindi diretso, di ba? Ang tinatanong, saan ka galing? O, hindi diretso, ganyan siya lagi, sumagot. Di ba? Hindi niya sinabi, kumain kami, nag-meeting kami, kasama ko yung mga katrabaho ko sa Pegasus. Ganyan. Di ba? Drugstore yun. Oo, di ba? Kasi nga, ganyan ang taong nagpapalusot. Dito, tinatanong siya kung final. Di ba? Hindi siya sumasagot ng final, ayaw niya. Pero nung eventually, actually, mas maganda yung paliwanag ni Cheese Escudero dyan.
Kasi tinalong talaga siya kung yung AOM ba ay final na. Oo. So, maganda yung paliwanag ni GC Escudero doon na yung AOM talaga hindi final. At kahit magkaroon ng notice of suspension at saka notice of disallowance, hindi pa rin yun final. Kasi biglang hindi nyo napapansin, lagi niya sinasagot na prima facie evidence na yan. Ibig sabihin, pwede nang gamitin. Oo. Pero ibig sabihin pa rin nun, hindi rin final. Oo. So, yun nga yung tanong ni GC Escudero, final ba yan? Dito kasi medyo, although na-point out pa rin ni Robin, pero mas maganda yung pagkapaliwanag ni Senator Chis dyan. Bitin ko, bitin, banat ba yung 2 minutes? Sa totoo lang. Pag maganda yung tanong, bitin yung 2 minutes. Pero pag tanong ng mga tulpo, kahit 30 seconds lang, pwede na eh. Maintindihan Di mo ba? yun. Maintindihan mo na. Si Risa, dati mga 10 seconds lang si Risa eh. Pero pinaka-grabe si Risa. Oo. Si Risa, parang yun na yung topic nila buong maghapon. Tapos yung tanong niya, tungkol pa rin dun sa topic nila buong maghapon. So, sinabi mo ba na si Mary Grace Piatos ay... Yun pa din. Halatang propaganda So, lahat. alam mo eh, na, no? hindi nila nililinaw eh. Kasi usually, pag nagsalita ka dyan, dapat mayroon ka nililinaw para sa pansarili mong use. Bawa, medyo mahina ako sa ganitong part. Oh, so, di ba sinabi rin ni sinabi rin, sino may sabi nun? Na parang para mas maintindihan, hindi si Powa, sinabi niya yun eh. Saka dyan na, paki-explain nga kasi hindi ako CPA lawyer eh. Paki-explain nga yung ganito, di ba? Yung magalang, pero itong mga senador na tanong lang ng tanong, hindi, nagtatanong sila para marinig ng tao yung gusto nilang iparinig sa tao. Na hindi nag-comply, non-compliant, kulang yung dokumento, pero tinanong mismo ni ni JB Ejercito eh. Meron ba kayong pruweba na may pera na naibulsa si VP Sara? Klaro, ang sagot. Wala. Wala. Oo. Tsaka Ay, umuwi na siya nun eh. Oo nga, Tapos tapos na eh. doon ha. tapos na eh. Kung ako si JB, dapat umuwi ka na. Wala kang palang pinuprove Oo. dito. Ang pinuprove mo dito, binulsa ba ni VP Sara Duterte yung confidential funds? Sabi mo wala. O di umuwi ka na. Tapos Ba't na ka pa usapan. nag-witness? Parang parang matibag lang na nag-witness ka pero wala ka naman alam. Tsaka Ganun ito na nangyari. parang napapansin ko, parang itong mga supporter nila dyan sa kabila, yung mga Pinglawan-Dilawan, kailangan i-explain mo talaga sa kanila na maliwanag. Kasi parang natatawa sila doon sa tanong ni Senator Robin Padilla. Hindi nila na-gets kung ano yung ibig sabihin doon ni Senator Robin Padilla. Well, in fact, nagkaroon pa nga tayo ng kaalaman sa history. Hindi natin alam yan kung anong tinatanong niya. So, hindi natin Natuto tayo kay natuto Robin. tayo kay Robin Padilla. Doon sa mga nagtanong na iba, may natutunan ba tayo na history? Wala. Pero ang Ayaw nila yan. Alam mo, yung December event ng NPA. Okay? anniversary. Anniversary. Talaga may nangyayari dyan. Kasi, inibitahan kami dyan eh. Minato. Kilala niyo si Nato, si Baba. Inimbitahan Yung tatay kami yan. ni Kami ni Boca Lovely. pumunta doon sa Davao City para sa anniversary ng NPA. So talagang nangyayari yan taon-taon. So tama yung kwento ni dito ni Robin. Pero syempre ayaw yan ng dilaw. Kasi mabubulgar yung mga ginagawa nitong mga NPA. Yun ang katotohanan dyan. Kaya instead na mag-focus sila doon sa issue, lalaitin lang nila si Robin. Yun yung So, hindi natin alam actually yun na sakto yung release ng confidential funds doon sa mga events di ba? Tsaka maganda rin dito na expose yung confidential funds pala ni Inday Sara, isang beses lang pala siya nag-request. Yung mga sumunod na mga confidential funds niya, kusang ibinibigay ng presidente, budget mismo ng presidente na ibinibigay sa kanya. Pero ang tanong dyan, di ba kapag nag-request ang Office of the Vice President ng confidential fund, kailangan apurbahan pa ng presidente yan, di ba? Oo, kailangan kasi So, magagaling yun sa budget bakit- sa GAA eh. Dapat mas una nilang imbestigahan ang pag-aproba ni Marcos bago doon sa... Diba kinuwento yan ni VP na matagal nilang ni-request yan, ni-release late. Ang hindi lang masyado siguro na ipaliwanag, bakit in 11 days na ubos? Kasi yun ang pinupunto nila eh. Ang hindi kasi maintindihan ng iba, sa office ng gobyerno, the whole year, yung sakop ng pera. So minsan, since hindi pa dumarating yung pera, inaabunuhan na ng mga sekretary. Inaabunuhan na yan. Ganun kahirap sa gobyerno. Kailangan mo, alam naman hindi kayo tatakbo din, tayo natin yung budget. Halimbawa, yung sa opisina namin noon, sa PCO, hindi naman pwede magantay kami ng budget para lang makabili ng mga gamit. So, inunahan na namin. Bumili na tayo. Tsaka na lang Reimburse i-reimburse na lang, pagdating ng panahon. So, kaya naubos yun in 11 days kasi doon ni-release. Pero Sinadya yun. nagamit na yon nung una pa. January pala nagamit na yon. So, syempre, alam naman, hindi pa ubus. Tsaka- Pag hindi naubos yan, so sorry yan ha. May Oo. punto ka doon. Kasi actually, kahit sa private offices, ginagawa yon. Yung may mga funds sila na para pag kinakailangan, pwede lang kunin. Tapos magre-replenish lang sila pagdating ng bagong budget. Parang ganun din Inverse, sabihin, no? Tsaka klaro Reimburse. sa tinanong ni Powa yun. Isa yun sa tinanong niya doon sa kay Wami. sabi niya, 'di ba period of 3 months, yung binigay sa yung pera kailangan in a period of 3 months, 90 days, yung kailangan mo magastos. Nakalagay ba sa batas na bawal gastusin yon ng 30 days?
Bawal bang gastusin nyo ng 10 days? Bawal bang gastusin nyo ng isang araw? Wala. Sinabi mismo nitong witness na wala, hindi bawal yun. So kaya nga, yun na nga, propaganda lang. Kasi nga, ang gusto nilang palabasin, nang lulustay si Inday Sara ng pera. Oo, naglulustay si Inday Sara ng pera, 150 million, ginastos siya ng 11 days. Tapos yung presidente natin, magpapalipad ng rocket na hindi tatagal sa kalawakan ng 1 minuto sa halagang 17 billion. Saan ka naman? Gano'ng kalaki? Kasing laki ng 10 feet. 10 feet lang. Parang, Basketball court. hindi, kasi taas, mas mababa pa. Mataas pa nga ang Quitis ring eh. pala, Parang isang quitis. basketball player lang ba na nakataas 12 ang bang kamay. ano eh, ganun. standard na Oo. ring eh. 10 feet lang 10, yan. 10 lang. Oo, so imaginein mo. 12 feet ba? 12 feet lang, Oo. 12 yan. Saka Ang nag-12. akala ko mababa 10 feet, tapos nakadangka ko eh. Ay, all. So, akala ko 10 feet lang. 10 feet. Oh, so imaginein mo yung yung mga bagay na yan. Tsaka yung liquidation, yung proseso ng pag-liquidate. Nakalagay kasi na kailangan kapag pumili ka ng information, so paano mo malalaman na successful yung operation? Kaya ang ganda nung tanong ni Senator Ping Lacson din tungkol doon sa security clearance. Kasi nga, kung ikaw ay nag-i-evaluate, kaya tinanong ni Robin so nag-i-investigate ka, hindi po nag-i-evaluate. Sabi niya, di ba pinagtawanan din siya ng mga dilawan doon sa tanong na hindi nag-i-investigate, nag-i-evaluate. Sabi ni Robin doon, tama, di mas mainam, nag-i-evaluate. Kaya imagine mo, nag-i-evaluate ka ng isang bagay na wala kang personal na kaalaman o experience. Hindi ba? Palagi nakadepende sa dokumento. Oo. Tsaka yun nga, yung dokumento, yung nakalagay doon sa dokumento, personal na interpretation niya yun. So, ang dapat na mag-i-interpret nun, korte. Kasi kung halimbawa, merong batas, ako bilang abogado, ito yung interpretasyon ko sa batas. Yung kabilang side, ito naman interpretasyon nila. Sino magsasabi na sa kanilang dalawa kung sino tama? May referee dapat. Pero congratulations sa sa prosecution. Na-prove nila na may confidential fund. Yes, Yun lang ang na-prove nila. Oo, nag-withdraw, withdraw. Oh, yun lang. Oo. Hindi nila na-prove yung kasi remember, the benefit of the yung sa evidence, kailangan manggaling sa kailangan nilang Prosecution. patunayan. Patunayan. Burden of proof. Binulsa. Burden of proof. Kailangan binulsa ni BP Sara Duterte. Wala talaga eh. Ang napatunayan, may confidential fund. Paano pala yung confidential fund ng magkapatid na Remulla? May 500 million yun. Ayun nga, kailangan din yun kailangan din yun ma-audit. Hindi natin alam kung paano ino-audit. Kaya ngayon yung sinasabi nila Lacson na kailangan pag nagdala ka dito ng tao na mag-investigate or mag-evaluate patungkol sa confidential activities or confidential funds, kailangan nyo may alam sa intelligence background. Sinabi niya yan doon pa lang sa mga unang witness. Oo. Tapos dinagdagan mo pa ng same lang din yung witness. Sinabi niya na yan kay Chua Sabi niya na kay Chua na paano mo sasabihin na meron kang competent witness patungkol sa confidential funds, mag-investigate ng confidential funds. Wala namang taga-COA na member ng intelligence community. Pero alam niyo kung bakit ganyan? Kasi style talaga nila yan. Kahit alam naman nila wala silang mapapatunayan. Optics lang to. So katulad nung sinasabi ni inilusot lang niya yung salitang scam. Kahit hindi pwedeng ilusot yun. So nilusot niya yung scam. Tapos pipick upin ng mga kakampi nilang bayarang mainstream media. Tapos pipick upin ng mga trolls nila. Tapos pipick upin ng mga vloggers nila. Tapos pipick upin ng mga kakamping nila. Tapos pakakalatin na yun. May mga maniniwala pero mangilang-ilan hindi kailangan patunayan, kailangan lang medyo pabuyin si Sara tapos pick upin. Hindi kailangan hindi mo kailangan patunayan diyan. Babuyan ng laban. Kaya lang dito. nagkamali sila, 'di ba, may survey na tinanong diyan kung gaano ka-importante yung evidence na para paniwalaan. At dun, according to dun sa survey, nilabas yun isang news na ang gusto ng tao ebidensya na magpapatunay na si BP Sara Duterte ninakaw, hindi propaganda. So, siguro, dun sa kanilang bubbles, they think na nagsasucceed sila. Kaya Pero silang agenda dyan. Kasi, alimbawa, alam naman na nilang mali yan No? Kahit yung mga vloggers, alimbawa ng loyalista, alam nila yung... Kapangit. Alam naman nila na yung pinagtatanggol nila si BBM, mali. Pero anong gagawin mo? Mahina yung vlog mo. Yung iba nga, konti pa followers. Papatulan mo na yan para ka kumita. So, ganyan din dito sa Pinklawan. Hindi ka na rin mananalo sa eleksyon, sira ka na rin. Patulan mo na yung maleta, lahat ng offer, bira ka na lang. Pero ang matindi rito, makikita mo talaga na iba-iba yung umahawak. Iba yung umahawak sa side ng mga congressman, ng mga nandiyan sa impeachment. Iba din doon sa mga BBM senators. Iba-iba Kasi kung
ginawa kay Pangulong Duterte. Hindi siya makasuhan dito. Hindi tumatayo yung mga gustong ikaso sa kanya dito, kaya ginamit ang ICC. Hindi kaya ngayon, ganun din ang ginagawa nila dahil masyado na rin matagal eh. 1 taon mahigit na rin si pastor na nakakulong. Tapos wala mang ebidensya. Hindi kaya nakikita nila na mukhang mahina yung mga ebidensya laban sa kanya. Kasi yung mga testigo ni Rizal Ortiveros, sisibaliktaran na. O hindi ba? Yung mga dating mga testigo nila, wala na. So, baka sobrang ano na, kaya kumukuha na sila ng Alam ibang mo, kapangyarihan sa ibang lugar. Sample niyan, kay Bong Revilla. Ayo. Alam mo yung nangyari kay Bong? Di ba kung nagtataka iba, ba't daw nakapag-bail? Kasi pag susundan ninyo yung kaso niya, wala ni isang witness na nagsabing sangkot si Bong. Wala. Oo. Ang nagsabi lang, yung... Si Bunuan, ay si Alcantara at saka Bernardo. Si Bernardo lang. Oh, Wala isa hindi. Bernardo, tapos nagpalit-palit na. Ibig sabihin, mahina. Mahina yung kaya sinasabi kasi may mga nagko-complain lalo na yung tangang vlogger yung pangalang basta yung tangang vlogger na English speaking pero bobo naman. Marami yan. sila dyan. Marami. Oo. Biklawan? Wala Oo. niyo kung sino. Mapakong baba? Bakla o lalaki? Mapakong baba. Yun, Babae. analyst din. Ano yun, nasangkot yun sa ano dati pero hindi ko lang Si ano? Oo. Di ba? Sa Oo. totoo lang, tataka siya, non-bailable yan. Pero bakit napalaya? Hindi kasi ganun eh. Pwede kang non-bailable, pero depende yan doon sa ebidensya na merits, presenta. oo. Pag mahina ebidensya, pwede yung judge pwede kang Bail. mag-bail. Kaya nga, di ba, tinakot pa, sabi ni Rimulya, nilakad. Tapos sabi nung ombudsman, pumalag. Hindi niya kasi alam yung kaso, mahina talaga. So anong relationship niyan? Malamang sa malamang, nakita nila, uy, magbe-bail to. Yari na. Kasi mahina yung kaso. Mahina rin yung kaso kay Pastor. Pastor, oo. O, di ba? Mahina yung kaso kay Pastor. Alam nilang walang choice kung hindi payagan I-grant mag-bail. yung bail kasi grave abuse of discretion yun, banat eh. Pag hindi pinag-bail kahit mahinang kaso, wala talaga eh. Lahat ng mga witness lumalagpak kay Pastor. So kailangan nilang, sandali, paano yan? Makakawala na si Pastor. Kaya pumasok yung Amerika. Kasi hindi nila pwedeng hayaang makalaya si Pastor kasi kay VP Sara, di ba? Sira At sila. dahil nga dyan, naalala niyo yung naikwento sa atin ni Sir Lito Banaya. Ano mong apelido? Lapid. Si Lapid. Ito Banayo. Banayo. Si Sir Lito Banayo. Naikwento niya to na di Sa unang umano, interview o pangalawa? Sa unang interview, di umano na may 3 Amerikano na humahawak at kumukontrol kay Marcos Jr. So ngayon, hinahayaan ni Marcos Jr. ang ICC ng mga ilam sa batas natin, tapos ngayon, yung gagawin kay Pastor, talagang medyo tugma, no? Yung pagkakasabi ni Sir Yun, Lito tama. Banayo na may 3 Amerikano na humahawak kay Marcos Jr. Nako hindi tayo nagsabi niyan. Si Sir Lito. Oo, si Lito ang nagsabi niyan ha. Ako sinabi niya, Ocam eh. Kaya nga di umano eh. Kaya nga di umano eh. Kailangan problema, mamaya, hahablin ni Sir Lito, hindi ko sinabi yan, mahal. Tinanggi, no? Tinanggi. Kaya lang sa unang interview. Ako nagkurap. Kaya kailangan na nilang diversion. Itong mga another diversionary tactics ito para makita kung paano sumasabla yung kanilang kahuli-hulihan na pag-asa para hindi manalo makatakbo si Inday Sara sa 2028. Because pag walang nangyari dito sa impeachment na ito, lahat ng mga political prisoners, kasi ako I believe Pastor Apollo Kibuloy is a political prisoner. Sila Jinggoy, si Marcoleta, si Defensor, at lahat ng mga unjustly na nakakulong ngayon dahil sa binabanatan ng gobyerno, mga political prisoners yan. Natatakot sila talaga na umupo si VP Sara bukod dun sa, syempre itong mga pinakulong nila ng walang kalatoy-latoy. Sigurado babalikan sila niyan eh. Babalikan sila niyan mga boss. Kaya napaka-delikado talaga nitong mga nangyayari ngayon, lalong-lalo na itong mga pinapalabas nila ng mga ganyan na naman. Baka maging complacent tayo tapos biglang meron na naman tayong isang kapwa natin Pilipino na ipagpagkanununan naman natin sa ibang lahi. Pero dahil dyan, talagang natin na, biruin nyo itong nilabas papatungkol kay Pastor. Tapos i-connect natin yung sa Paxilica. Tapos i-connect natin yung pagpayag ng arrest warrant ng ICC. Puro Amerika, no? EDCA pa. EDCA pa. Yung Paxilica, ano nga daw yan eh. Maituturing na isang EDCA site yan eh. Para kaliwaan ba? Sige, bibigyan namin sa iyo. Oo, parang Tapos, payagan nyo kayo mag-operate. Isa yan sa mga ex-deal nila. Kita mo, habang gumugulong tong mga ganitong impeachment, biglang may deal na sa Paxilica. So madami pa yan mga deals na under the table, di natin alam. Ano ba yung sinasabi? Yung nagmimina na daw sila ng parang natural gas yata yun, o something like that. Yung sinabi rin niya yun, sino ba nagsabi? Si Lito Banayo ba yung nagsabi nun? Parang si Amy Marcos. Si Amy. At narinig ko rin doon kay Senator May Amy Marcos binubulong na may, siya, no? na may kontrata. May kontrata na daw, sabi ni Senator Amy Marcos na may kontrata na daw ang Paxilica at ang Administrasyong Marcos na hindi nila alam. Meron na daw talaga. Meron pa yung isa, yung sinasabi na minimina.
O tapos nakakasira daw ng kesyo nakakatunaw ng bakal, something like that. Na parang meron ng mga lugar no, kung saan minimina yun dito sa Pilipinas. Hindi natin alam. Dahil dito sa impeachment na ito, tapos sa flood control, bumabagyo na naman ngayon. Yeah. Nakita natin sa buong Pilipinas, baha sa La Union. Hindi ba ang ingay ng congressman dyan? Yung congressman na, ano ba yun? Anong amoy mo doon? 99.9%. Si Ortega. Kanina tinuturo ko. Oh, sa La Union, Fair. baha sa La Union, silip na sila ng silip. Si ano, di ba? Si Secretary Vince Dizon, nagbura Davao. doon sa Baha sa Davao. Sana naman baka pwede ka magbura sa La Union. Ilocos, grabe itong bagyo na to, ilang araw na walang pasok, 2 araw na. O kita mo, ulan-ulan lang naman kanina, hindi naman malakas yung ulan, pero ambon-ambon lang, pero kita mo wala nang pasok. Pero Wala, ako- fake news yan, Boss Da. Sinabi ni Marcos Jr. sa SONA na hindi na daw papasukin ng baha ang mga bahay-bahay. Fake news. Mali yun. Mali yun. So, Pero walang kaya hindi ka man nagtataka, kapag nag-a-announce ng suspension yung government, ayan, mga LGU, nag-a-announce ng walang pasok bukas. Nakakaaraw no? Oo nga, Ang kulit no? Hindi siya Wala. Bakit mag-announce kayo on the Ayun spot? na nga, yun nga problema. Gusto na natin ng rocket, pupunta sa Kalawakan, pero wala pa tayong accurate na weather forecasting. Wala. Hindi ba? Walang hiya talaga tong ano na to, tong Pero accurate yung presidente pagnanakaw mo. Ha? Yung nanakaw nila, accurate. Accurate yun. Oh, Alam mo kung bakit para sa- ganon? Hindi nyo ba alam ang teorya nun kung bakit pag nag-announce tapos hindi naman umuulan? Sino ba ang may hawak sa pag-asa? Sino? Si Marcos, di ba? Pag-asa ng bayan? Hindi, nakakausap niya yung tatay niya. Pag-asa, yung sa... Yung weather forecast, di ba? Philippine Di ba si Marcos? Physical. Pag kung ano yung sinabi, hindi naman yun ang nangyayari. Parang si Marcos. Ay, oo nga, no? Makakasuha ko na naman yan. Pero sa kabila ng mga baha na nangyayari sa Pilipinas sa iba't ibang lugar, bakit yung mainstream parang tahimik, no? Oo nga eh. Pero pag Davao City, kaliwat kanan talaga naman. Siyempre, alam mo naman. Kaya gusto nila masira yung mga Oo. Yun lang yun. Tsaka sa Ilocos Norte. Ngayon nagre-reklamo din ng mga taga Ilocos Norte na merong pinatayong tulay si Congressman Sandro Marcos na nagkakahalaga ng halos 28 million. Pero poste pa lang ang... Pero may sagot dyan, si Vince Dizon. Ano sabi? Ang importante, hindi ghost. Meron. Meron. Paano kami Yun ang sagot niya. Yun ang sagot niya. Magaling para talaga to si Vince Dizon, ano? Magaling magsinungaling. Magaling. Mantakin mo magpapalipad ka na ng rocket, maglo-launch ka na ng rocket. Ang tagal na nung national ID mo, hindi pa dumarating. Hindi ba? May speed limit kasi yung brain. May speed limit yung Walang hiya Ganyan ko lang talaga. naisip niya eh. Yung NMAX ko nga wala pang plaka eh. Hanggang Wala ngayon, pa. Hanggang ngayon. hindi na umaandar si Rana. Nako, sinabi mo, wala na, mo na makukuha yun. Hanapin nila Ay, oo yun. nga, yung click ko 2017 pa yun, no? Pero matindi Wala pa rin plaka. Matindi si Torre. Kaya daw nagbaba sa Maynila, binabarahan daw. Speaking of Torre, ha? Iba yan. Gumawa siya ng nakaka-aksidente yun. Ang dami daw na aksidente ron. Nakala nila may engkanto doon sa poste. Makita mo yun sa Akala gabi. nila kapre. Oo, Oscar ron. Takot eh, no? Nakablo pa. Naka-blue eh, no? Binabarahan daw para sabotage daw eh, sabotage. Hindi, dahil sa sobrang itim, nagre-reflect daw yung paggabi, kaya marami na didisgrasya. Para makita paggabi, nagre-reflect siya. Oo. Kasi sita siya ng sita sa Davao. Sabi nga sa kanya, bago mo sitayin ng Davao, gawin mo muna yung trabaho mo sa Metro Manila. Nagbaba pa sa Metro Manila, sinisilip mo na yung baha sa Davao porket bahay mo yun na baha. Pag bahay ng ibang tao, wala kang pakialam. Kasi nagbabaha sa Metro Manila, nasisira din kagamitan eh. Pero galit na galit siya sa Davao dahil nasira yung kaisa-isa niyang washing machine. Yun lang yung gamit niya sa bahay, isang washing machine lang. Walang iya na baha pa daw. Siyapi pa ata yun eh. O kung di pa siya engot, sa tabi pa ng ilog yata yung bahay niya. Kaya nga. O natural, pag umapaw yun, Baka akala niya yun ako, maliit lang, no? oo. Ang laki no, parang kalawang Quezon City yun. Malaki ang Davao City. Oh, Sobrang laki ng mga Davao. Sobrang laki nga ng Davao. Yung baha sa Davao Oriental, ibinibintang sa Davao City. Yun yung nangyayari ngayon. Nakakasobrang ingot nito, eh. Ang laki ng Davao. Gumili ng bahay sabi nakagulo. Sa binabaha. Kalilog. Papain mo ka na lang. Walang mukha kasi siyang hito eh. Kaya doon siya sa may malapit sa kaya. ilog. Kaya malapit siya sa ilog tumira para pagka medyo nabore siya. Yung mga kaibigan niya ron sa mga kaibigan niya mga isda ron kakausap-kausapin niya. Hito pala yun. Nakala ko Oh, dyan pero ito. siya daw ang may mataas ang pangarap din ng Mokong, no? Magnaniro yun, ah. Hindi, parang party list nga eh. Kasi yung LPG something eh, parang magpa-party list, no? Alam LPG din niya eh. Ayan, no, kita mo. Pag ito naligo, magbabara talaga lahat ng tanong sa Pilipinas eh. Oo, ibang klase. Ng mukha, eh, no? Mataas ang pangarap nito, ha? Oo. Oo. Nga ito, nagtatago na, nagtarpulin pa eh. Ko ako, ang ganyan mukha ko, tatago ko Hindi, lang, katwiran niya kakaya nga eh. daw eh. Hindi nga daw siya takot sa ama. Sa anak pa kaya? No? Yung anak. Parang may nakikita Yung ako. tatay takot sa anak. Parang may naalala ako sa ganyang galawan. Yung si Ben Hur. Si Abalos? Oo, ingat kayo sa biyahe.
Di ba sa mga bus? Oh, kita mo natalo. Yun nga, natalo mukhang tao yun. Ito hindi, mukhang tao ito. Hindi matatalo lalo to. Wala na. Pero yung mga Oo. ganitong mukha, hindi na binabalando rin. Oo. Ito pinatarpulin pa. Walang iya, oh. Hindi, sa totoo lang, General Torre, kahit tumakbo ka ng lupon, kahit lupon, hindi pwede to eh. Oo, kahit, maniwala kayo. Hindi, mahilig naman tumakbo to. Tingnan, patakbo-takbo to dun sa harap ng KOJC natin. Oo, di ba? Alam mo na, nakikita nyo naman awan-awan sa'yo. No? Pero sa loob-loob lang, nakabahan na yan. Eh. Nakabahan? Oo, Uy, nakabahan mag-iingat yan. ka, pumapasok. Hindi, tsaka kita mo rito, maputi pa siya. Ngayon, maitim na. Yung buti niya, lumalabas na eh. Oo, talagang nagmamanifest na. Maraming naman kasalanan, lalo na kayo Pierre Arkin. Oh, Pero hindi, alam mo, Pastor. ang mas malupit pa dyan, di ba? Yung komento ni Risa. ano yung komento ni Risa? Yung kay Pastor. O basahin mo. Basahin mo yung komento ni Risa. Ito si Risa, mo talaga. Bida-bida, no? Bida-bida ka, si Rene nga, alias Rene. Sabi ni alias Rene, nangako kayo, tapos hindi nyo tinupad. Ano yun? Yung yung It's kanya. about time na daw for Pastor Apollo Kibuloy to be extracted to the United States. O sige, basahin mo. Ito, yung post ni Senator Risa Hontiveros. Tagalog. English. Tagalog. Translate mo na lang ulit. Pero babasahin ko na lang po. It's about time for Apollo Kibuloy to extradited to the United States of America. He trafficked women and girls from around the world. Just demands that answer for these crimes in the very place committed them. As a chairperson of the Senate Committee of Women, Children, Family Relations, Gender Equality, which heard the heartbreaking testimonies of the women Kibuloy preyed upon, I am relieved that not one but two jurisdictions want to hold him to account for his crimes against women and girls. Wala na siyang dapat matirang kahit kariting na impluensya dito sa Pilipinas. His continued presence in this country still emboldens his followers to harass the very survivors who found the courage to speak against him. The Department of Justice must act with dispatch to clear the road toward extradition. Panahon na para papanatagin ang buhay ng mga biktima. Sino ba biktima nito? Grabe, no? Yun lang ang sinasabi natin. Nakakainis, no? Kaya sinasabi Sobrang sinuwanim na kaya to. sinasabi ni Marcoleta na mahirap makipagtalo sa walang alam sa batas, hindi abogado eh. Kasi wala ka talagang alam. Meron siyang kaso sa Pilipinas. Kailangan munang masolusyonan yung mga kaso niya sa Pilipinas. Unang-una sa lahat bago siya maipadala doon. Isa pa, akala kasi talaga nito ni Risa Hontiveros at ng mga kasapakat nitong mga salot ng bayan, akala nila pag naipakulong nila si Pastor Kibuloy dito, akala nila babagsak ang Kingdom of Jesus Christ. Akala nila ang SMNI magsasara. Akala nila mawawala kumbaga madidissolve itong organisasyon, yung simbahan ng KOJC. Mas lalong lumakas eh. Mantaki mo, nakakulong na yung tao pero tuloy-tuloy pa rin ang SMNI sa paglaban, sa pag-i-expose sa mga bukbok ng Alam mga mo, to. agree ako dyan. Oh. Alam mo bakit? Nakulong man nila si Pastor, 7 ang pumalit. Yun. Pagdating sa pakikipaglaban. Pito, banatero. Pero ang ano niya na, pero ang pangit niya na sa sa imahe ng isang senador, si Pastor hindi naman yan convicted at hindi pa nga wala nga ebidensyang inilalabas Si Franz Castro. Diba? Wala, yan. Yung ano din yun, child Yung abuse convicted rin. na yun. Oo, Convicted yun. Walang convicted yun. Pero ang pangit sa imahe ng isang senador na maglalabas ka ng komento na ganyan tapos judge ka pa sa impeachment. Senator Judge. So, ang pangit yan. Walang Pwede ba natin siyang tawagin magnanakaw sa PhilHealth? Yun. May kuya kasi, namuhus ka na siya eh. O dito, Diba? Bribery, pwede rin nating tawaging bribery. Kinasuhan siya doon. Although, alam ko, hindi na natuloy yan o na-dismiss yan. Hindi ko talaga maalala. Pero, hindi pa na-dismiss mo yung PhilHealth, basta may kaso siya. Oo. So, kung i-apply natin yung ginagawa niya kay Pastor ng panghuhusga, edi magnanakaw din siya. Yes. Tsaka ibig sabihin, totoo rin yung sinasabi ni alias Rene na binabayaran mo siya para lang mag-witness. Kasi dyan pa lang, Pero wala na eh. pang Siya inusgahan mo wala na eh. Hindi na siya witness sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kasi nga, bumaliktad na siya eh. So, unti-unti, nauubos na yung mga witnesses nila. At saka, dyan mismo sa statement, mabubuking mo kung anong dahilan. Kasi naubos na eh. Influence. Yun. Influence ni Pastor. So, inamin niya. Alam niya na may impluensya talaga si Pastor. Malakas pa rin talaga. Malakas pa rin. O, kahit, sabi ko nga sa inyo, mas lalong maalala ninyo, ito, para lang sa kaalaman ninyo, ang istorya ng KOJC, although hindi naman ako nagsimula doon. Pero close sila dati. Di ba? Pinapaliwanag nga ni PRRD noon, sarado ang KOJC sa labas. Oo, narinig ko yan. Oo. Tapos, nung unti-unting nakikilala, until nung nagkaroon ng siege, di ba? At nakulong si Pastor, mas lalong nakilala sa buong mundo. Oo. So, kung akala nila na pag nakulong nila si Pastor o napa-extradite nila, mamamatay yung hindi. Lalo nga sabi ko nga, yung lumalaban para sa bayan, si Pastor dadagdagan ng 7. Hindi lang yun. Nung during the siege,
buong mundo Pilipinas. nanonood noon. Oo, buong mundo. Naalala nyo noon, di ba? Nanonood sa inyo. Yes. Talagang Nakabantay. nakabantay ang taong bayan noon. Kaya nga pinapahuli na yung mga phone natin nun eh. Vindicated Mga cellphone actually. natin nun eh. Vindicated ang KOJC before kasi ang tingin talaga ng tao, ang daming mga negative na mga kwento-kwento patungkol sa simbahan nila eh. Pero nung nakita kung paano yung mga members, nakita ginawa ni Torre sa sobrang sama ng mukha ni Torre pati ugali, puro kasamaan ang ginawa doon. Pero Oo, walang- kita mo may nasaktan ba na pulis? Meron Napahiya sila dyan, ha? Oo. Kasi akala nila, kulto to, maraming kung ano Oo, ginagawa may mga dito bata sa rito. loob. Oo. Pagpasok nila, ang ganda. Tsaka wala silang nakita. Wala ba nakita? Tas ang ganda. Oo. At nalaman at nakita ng taong Ito bayan. nakakatawa. Ang buong mundo yun pala. Nung nakita ni Torre yung mga properties ng KOJC, Naglaway. sabi niya, dapat pala dito na lang ako sumali. Oo. Kung talaga makikita mo sa mukha nila yung inggit, kitang-kita niyo, di ba, meron daw isang impacta na gustong kunin tong mga property na Habang nakasakay sa Oo, aeroplano. kampo ng demonyo talaga. Helicopter. Tsaka pagkatapos ng ng siege na yan, lalong dumami yung naging membro Ayun. ng KOJC. Libo-libo, Biruin mo, buwan, libo-libo, ha? Dati daw 5,000, parang binabautismo. every quarter sila nagbabaptism, ngayon monthly. Ngayon, At hindi lang Pilipinas. Buong mundo yan. Kahit saan tayo pumunta. Remember? Kahit saan tayo pumunta, ang daming KOJC. Kahit anong lahi, no? Kahit anong lahi. Ano pinupunto natin dito? Kahit ikulong nila si Pastor Apollo Sigibuloy, hindi nila. Same thing. Lahat ng mga, actually hindi lang si Pastor, kahit ikulong mo lahat ng mga taga KOJC. Parehas na nangyari Isama kay niyo pa yung boss Duterte. namin. Isama mo pa si Tia Argota. Isama niyo Oo, pa kahit ako. saan mo ilagay ang mga taga KOJC, nag-ano sila, nag-excel sila. Yan. Oo, nilagay mo si Pastor sa kulungan, magulat kayo, baka ginto na yung bubong sa susunod niya. Oo. Dahil din dyan sa nangyari na yan, bago pa makulong si Pastor, sinabi niya na yung kademonyohan na pwedeng gawin ng administrasyon eh. Na nangyayari ngayon, kagaya ng pagpapakulong sa mga senador, panggigipit sa mga Duterte. Yan. So bago makulong at bago mangyari yung siege, sinabi nila ni Pastor at ngayon ay nangyayari na. So sa madaling salita, talagang minulat ni Pastor at nangyari diyan sa KOJC yung kaisipan ng mga Pilipino na ganito talaga kasama itong administrasyon na to. Oo, tsaka Risa Ontiveros, wag ka nang bumoses. 0.01 ka nga lang eh. Walang nagmamahal sa'yo, kay Pastor ang dami. Naniniwala sa kanya. Oo, kay Pastor ang dami nagmamahal, sa'yo wala. Kaya ganito ang ginagawa nitong walang hiya na ito. Kasi nga, hindi effective yung impeachment nila eh. Kailangan na may mga bago mapag-uusapan or else magmumukha talaga silang mga tanga. Yes. Nagmumukha na silang Diversion na naman to. Saka alam niyo, At alam nyo, you might not believe the doctrine ng KOJC o ni Pastor Kibuloy, but you cannot deny yung mga ginawang magaganda tama. ng KOJC at ni Pastor sa Pilipinas. Yes. Especially sa Davao City. Kung makikita nyo lang yung mga ginawa ni Pastor doon, siguro wala pa sa kalingkingan ng ginawa ni Ontiveros eh. Yes. Alam mo, same thing ha. Same thing, maidagdag ko lang. Same thing. ang nagawa lang niyang maayos, yung mukha niya, magulo pa. Oo. Gawa niya ba yun? Oo. Same thing nung best friend niya. Kasi kinulong Best din friend eh. niya? Si Pastor Kibuloy, Oh, best friend si oo, si PRRD. Oh. Nung kinulong si PRRD, lalong dumadami ang DDS. Oo. Same thing dito kay Pastor. Nung ikinulong, lalong dumadami ang KOJC at lalong dumadami yung supporters. Kasi nakikita, tandaan po natin, nagsasakripisyo. Yes. May sakripisyo po si Pastor Kibuloy, may sakripisyo si PRRD. Para sa bayan, hindi katulad nung iba, Kinasuhan lang. kinasuhan, tatakutin lang, baliktad Ang na. pinakamatindi dyan, alam mo ko ano? Yung Judas na pastor. Di ba? Yun na eh. Yun yung sabi ko nga, wow. Ito talaga yung consequence ng pagtayo sa bayan. Kulong. Di ba? Hindi madali. Mahirap. Imagine niyo, iba nga nag-aano sila na bakit nakulong si Marcoleta, bakit nakulong si Jinggoy. Ito nga si pastor eh. Hanggang ngayon nakakulong. Dahil sa tumulong sa mga Duterte. Yes. Di ba? Ganun katindi si pastor. Eh yung isa, abay takot mawala ng abuloy. Yes. Pero alam mo, maganda yung nangyari doon sa pastor na yun. Oo. Kasi lalong lumiwanag, lalong na-differentiate yung mga katulad ni Pastor Kibuloy doon sa Oo, tama. itong mga talagang nagpapanggap Na Pastor. na pastor. So, hindi natin sinasabi, umalis kayo dyan, ha? I mean, normal lang naman na nagkakaroon ng hudas sa iglesia. Yung di ba, disipulo nga mismo ng Kristo, naghudas sa kanya. Katabi niya na si Kristo nun, ha? O kaya, huwag kayong umalis dyan sa grupo ninyo, yan? o sa simbahan na yan. Hindi yan sinasabi namin. Pero, huwag niyo na paniwalaan ng lahat ng sasabihin ng pastor niyo. At saka sige. Dito, kay Pastor Apollo Sigibuloy, ito makikita yung tunay na paninindigan. Na kung tutuusin, pwede siyang kumampi kay Marcos o pwede siyang makipag-usap. Pero di na ginagawa. Kasi tunay na kaibigan na tingit pa sa kapatid ang tingin niya kay Pangulong Duterte. So, Mahal ang bayang Pilipinas. mahal ang bayan ng Pilipinas. Saka ito si Pastor, consistent. Kung ano yung sinimulan niya, tinatapos niya. Lahat ng ginagawa, yung tree planting, paglilinis sa Pilipinas, lahat yan, hanggang ngayon ginagawa yan, hindi tumitigil sa Kabaliktad niya sa Pilipinas eh. Pag maganda yung nangyayari doon sa church, iniisip nila magnanakaw yung pastor. Baligtad eh.
Di ba? Ito isang church. Ang tagal na nito eh. Milyon-milyon nga sila eh. Meron niya, mga building lang. Mga Ano building. makikita mo dyan? Puro negosyo lang, negosyo. Baka flood control. I mean, di ba, hindi ko siya kinukumpara. Walang kasalanan yung mga membro. Pero lahat kayo may ikapo. Asan napunta yung ikapo nyo? Di ba? At least to, kita nyo. Oo. Di ba? Bawat puno na nakikita ninyo, alam ninyo na itinanim yan. Galing yan sa dugot pawis. At lahat ng mga properties na meron sila, again doon sila ingit na ingit eh. Lahat ng properties na meron sila, wala ni isa dyan. Hindi nga makapagtayo ng media yun, laging lagpak eh. Oo. Ang media nun, oo. Mag-ama pa yon, dalawa pa silang politiko. Oh, hindi lang Tumakbo pang pala presidente politiko, isa. yung kapatid nun, mayor ng Bukawi. Oo. Tsura ng Bukawi. Binabaha, ganun pa rin. Parang parang waterboard pa din tuwing umuulan. Tsura ng Davao City, papunta dun sa ano. Yung itsura nung Kingdom of Jesus Christ, yung paligid na lang. Oo, at saka pati yung sa taas, di ba? Yung Sa paakyat. Prayer Mountain, Yung Glory bundok. Mountain. Ay, Yung mapapahiya kayo. Wala kayong ganyan. Doon nga sila insecure Banat Bay. Kasi yung mga tinatamasa ng mga miyembro. Ayun, kita mo kung gaano. Bundok yan, bundok Ang yan. bawal yan, ang bawal yan. Plastic lang daw yan, sabi ng Akala mo postcards eh, no? Akala mo sobrang postcard. ganda na pagkakamalang plastic. Parang matagal na tayo hindi nakakapunta dyan. Ganyan Oo, ba ba ano? itsura niyan, mga badat? Parang hindi na ganyan Ganyan pa itsura kaya? niyan. Baka mamaya, baka hindi na maganda dyan Parang ngayon. baka mas maganda Kaya na. kailangan mapuntahan natin ulit yan para malaman natin kung maganda pa rin dyan. Pero mabalik tayo dun kay kay Risa. Ang galing ni Risa din eh, no? Magaling. Oo, kasi alam niyang may impluwensya si Pastor at alam niyang mas marami nang nagmamahal kay Pastor at sa kay OJC. Kaya ginagamit niya ngayon para tumaas yung trust rating niya. Kaso, kabaliktaran yan. Kinumpara nga siya dun sa isang sino ba yun, yung broadcaster? Pag tumakbo yung broadcaster, mas mananalo pa kaysa sa kanya. Mas mataas pa yung trust rating kaysa sa kanya. Walang iya talaga. 0.01. Oo, mantakin mo, bali-balitang meron na siyang sumusunod na makeup artist sa kanya. Oo, sabi nga ni may nagsabi sa atin senador na sobrang suplado na daw nito, hindi na daw namamansin, di ba? Para daw may stiff neck. O feeling niya talaga mananalo siya. Saka Gusto ko siya tumakong presidente. Actually, gusto ko rin. Oo, kaya lang matitigas ang mukha niyan, Banat Bay. Matitigas ang mukha niyan. Kahit kunin yung campaign funds. Oo, yan lang ang gagawin ng baka ha. Hindi natin sinasabing Baka. pero baka. Oo, kasi may pondo yan. Meron mga meron mga magpa-finance sa mga yan. Oo, sigurado. Tsaka opinion ko ha. Sige. Kukunin talaga. Yan ang habol niyan, pondo lang. Pondo lang yan. Oo, Tapos opinion coach, yan nangyayari talaga yan eh. May mga politiko naman talaga na alam nilang wala talaga silang panalo. Ang nangyayari, magkakaroon kasi ng donation or pondo yung mga pagtakbo nila. At kadalasan yun yung ginagamit nila na para lang magkapera sila. So, yun nga. pwedeng mangyari dito kay Risa. Alam mo kung saan manggagaling yun? Kanino? Sa admin. Ayo. Hindi, imagine, alam nyo ba na sino unang minority nung panahon ni Marcos? Sila. Sila. Nila Coco Pimentel. Oo. Imaginein mo minority ka kasi against ka nga dun sa Administrasyon, supposedly. Tapos ngayon, grabe yung sip-sip mo. Ay, pumapalakpak na siya. Ano nakaraang mga zona, hindi siya pumapalakpak agad. Pero ngayon pumapalakpak na So, siya. ibig sabihin, ano gusto mo mapili? Kasi remember, ang pera nasa presidente. Nandyan, nasa administrasyon ng pera. So, pag napili ka dyan, paldong-paldo ka dyan. Pero ang dami nilang may gusto, ang dami nilang gusto, yung mga tulpo gusto rin. Kasi mo si Rapi Tulpo nagpunta na ng Bicol. Ini-interview na si Lenin. Dati minumura-mura niya yun, araw-araw minumura-mura niya yun. Ngayon ini-interview niya na. Oo. Ang daming gustong pumosisyon ngayon. Balita ko nga yung pambansang orchids ng Senado. Gusto rin tumakbo. Oo, si Win. Si Win, Gatchalian. Oo, kaya hindi siya bumababa sa hindi siya bumababa si Waling-Waling. Gusto na nga pala yun. Senate President pa ba siya? Oo, Senate President. Para exposure, no? Hati sila. Ate ba? Ate. Grabe, no? Ang tindi ng usapan natin ngayon. Kaya kailangan magpaalam na tayo. Oo, pero bago tayo magpaalam ulit, happy birthday. Happy birthday, Birthday ko naman. Mabuhay Yung ka. wish ko. Ulit naman, mawin yung wish mo. Biro Ako na lang. tayo Anong wish mo kay Bongbong? Ayaw mo. Positive siya. Positive. Sa buhay. Okay, sige. Sana last birthday niya na. Next Ngayong year buwan, ngayong taon, next year ulit. Ganun. Oh. Pero Banat Bay, thank you talaga. Happy birthday sa'yo. Mabuhay ka hanggang gusto mo. At 10 ng lahat ng mga banateros na talaga, sabi nga, inakay mo kaming lahat. Galing kami lahat sa tadyang mo. Kaya ingit sila sa'yo. Ang pogi ng lumabas sa tadyang mo. Isipin mo yan. Walang iya na yan. Di ba? Okay na, mga banateros. Thank you very much sa panonood. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi. Ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode dito lang sa SMNI Vox Populi. Ang boses ng bayan. Happy birthday! Birthday ko naman. The next performance will start momentarily.